nangarap muli si Marco Adobas, isang pamilyar na mukha sa entablado nang nagbalik siya para sa isa pang pagkakataon sa tugatog ng tagumpay sa pag-awit. 6 na taon nang lumipas mula nung una niyang pagsabak sa mahigpit na mundo nang siya ay lumago, nag-mature. Dala niya ang pag-asa ng kanyang mga tagahanga, pamilya at sarili. Ngunit noong Marso 27, 2025, ang kanyang mga pangarap ay nadurog, nadiskwalipika, naputol ang kanyang paglalakbay. Ang dahilan, isang post sa Facebook. Ang kwento ni Adobas ay isang babala, isang paalala na sa panahon ng social media, may kaakibat na responsibilidad ang bawat salita. Lalo na kung ikaw ay nakatali sa mga kondisyon ng isang kontrata. Ang kanyang karanasan ay nagsisilbing aral para sa lahat ng naghahangad na artista. Ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagiging mahinahon, pagiging sports at pagrespeto sa sining. Ang paglalakbay ni Adobas ay isang pag-aaral sa mga kontraste. Mula sa matatayog na taas ng kanyang mga pagtatanghal hanggang sa napakababang pagkadiskwalipika. Ito ay isang kwentong tumatagos sa sinumang nangahas na mangarap. At ito ay isang paalala na minsan, ang pinakamalaking laban ay hindi sa entablado, kundi sa loob natin mismo. Marso 26, 2025. Ang studio nang ay puno ng kaba. Ramdam na ramdam ang tensyon. Ito ang tawag ng tanghalan, Grand Resback Night. Ang mga dating kalahok na binigyan ng pangalawang pagkakataon ay muling naglaban-laban. Ang hangin ay tila nagbabaga sa kanilang pagnanais na patunayan ang kanilang mga sarili. Kabilang sa kanila ay si Marco Adobas, handang bawiin ang kanyang lugar sa ilalim ng spotlight. Ang mga hurado nung gabing iyon ay mga kilalang personalidad sa industriya ng musika sa Pilipinas. Si Louie Ocampo, ang tanyag na kompositor, si Dingdong Avanzado, ang balladeer, at si Pops Fernandez, ang concert queen. Ang kanilang presensya ay nagdagdag sa bigat ng kompetisyon. Bawat nota na inawit, bawat galaw na ginawa ay sinuri ng kanilang mga ekspertong mata at tainga. Ibinuhos ni Adobas ang kanyang puso at kaluluwa sa kanyang pagtatanghal. Wala siyang itinira sa entablado. Ngunit ang tadhana, tila ay may ibang plano. Ang gabi ay napunta sa ibang kalahok, si Marco Rudio. Si Rudio na nakipagtagisan kay IAG Paredes sa huling tapatan ang nagwagi. Ang desisyon ng mga hurado ay pinal. Ang mga resulta gayunpaman ay hindi katanggap-tanggap para sa lahat. Si Adobas, sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Kinuwestiyon niya ang pagiging patas ng kompetisyon. Isang binhi ng pagdududa ang nahasik. Ang pagdududang ito, na pinatindi ng emosyon, ang siyang magdadala sa kanya sa isang mapanganib na landas. Social media. Isang tabak na may dalawang talin. Maari itong maging plataforma para sa koneksyon at suporta. Ngunit maari rin itong maging lugar para sa negatibidad at padalos-dalos na pagkilos. Sa isang sandali ng matinding emosyon, nag-post si Marco Adobas sa Facebook. Ang kanyang mga salita na mabilis na na-type at dala ng pagkabigo ay nagpinta ng isang nakasisirang larawan. Cooking show. Ganito inilarawan ni Adobas ang kompetisyon ng tawag ng tanghalan sa kanyang controversial na post. Malinaw ang ipinahihiwatig ang mga resulta ay luto. Ang kompetisyon ay hindi tunay na salamin ng talento. Ang mga salita ni Adobas ay kumalat na parang apoy. Mga tagahanga, tagasunod at kritiko ay nag-react. Ang ilan ay sumang-ayon sa kanyang mga sentimiento na lalong nagpalala sa kontrobersya. Ang hindi napagtanto ni Adobas noong mga oras na iyon ay ang laki ng epekto ng kanyang mga aksyon. Siya ay nakatali sa isang kontrata. Isang kontrata na tahasang nagbabawal sa kanya na magsalita ng masama tungkol sa palabas. Ang kanyang post sa Facebook, isang sandali ng walang pigil na pagkabigo, ay nagkaroon ng malubhang kahihinatnan. Lumagpas siya sa hangganan at wala ng urungan. Ang reaksyon sa post ni Adobas sa Facebook ay mabilis at mapagpasyahan. Ang nakilala sa magaan at pampamilyang entertainment ay nalagay sa kaguluhan. Ipinagmamalaki ng palabas ang integridad nito. Ang mga akusasyon ng pandaraya ng mga hindi patas na gawain ay masakit. Sa likod ng mga kamera, isang unos ang namuo. Ang mga producer, director at manunulat ay nagpulong, tinatalakay ang sitwasyon. Nakataya ang reputasyon ng palabas, isinaalang-alang ang legal na aksyon. Sinuri ang kontrata ni Adobas, bawat sugnay ay pinag-aralan. Nasa hindi inaasahang sitwasyon ang nakaranas na ang palabas ng mga kontrobersya sa mga nakaraang taon, ngunit wala pang katulad nito.
Pinilit ng insidente ang lahat ng kasangkot na harapin ang isang mahirap na katotohanan ng kapangyarihan at panganib ng social media. Bahagi 5, nagsalita si Vice Ganda. Si Vice Ganda, ang puso at kaluluwa ng ay hindi maaring manahimik. Kilala sa kanyang mabilis na pag-iisip at matalas na komentaryo, hinarap niya ang isyu ng direkta. Ang kanyang mga salita, gayunpaman, ay maingat at pinag-isipan. Lahat tayo ay may karapatang magpahayag ng ating mga opinyon. Pagkilala ni Vice Ganda, ang kanyang boses ay matatag ngunit mahabagin. Ngunit kapag ikaw ay nakatali sa isang kontrata, may mga kahihinatnan ang ating mga aksyon. Ang kanyang mga salita ay isang paalala kay Adobas, at sa lahat ng nanonood na ang kalayaan sa pagsasalita ay may kaakibat na responsibilidad. Ang mensahe ni Vice Ganda ay tumatak sa mga manonood. Nagawa niyang tugunan ang kontrobersya ng hindi lalong nagpapalala sa sitwasyon. Ang kanyang mga salita ay patunay sa kanyang karanasan, ang kanyang kakayahang harapin ang mahirap na sitwasyon ng may biyaya at karunungan. Kinabukasan, Marso 27, 2025, naglabas ng anunsyo ang si Marco Adobas ay nadiskwalipika mula sa kompetisyon ng tawag ng tanghalan Grand Resback. Ang desisyon ng palabas ay pinal. Binanggit ng opisyal na pahayag mula sa ang post ni Adobas sa Facebook bilang paglabag sa kontrata. Ang kanyang mga akusasyon ng hindi patas na gawain ay tinuring na nakakasira sa reputasyon ng palabas. Ang desisyon na idiskwalipika siya, bagamat mahirap, ay kinakailangan upang mapanatili ang integridad ng kompetisyon. Ang kadiskwalipika ni Adobas ay nagdulot ng pagkabigla sa komunidad. Nahati ang mga tagahanga. Ang ilan ay sumuporta sa desisyon ng palabas. Ang iba naman ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya at sumuporta kay Adobas. Matapos ang kanyang pagkadiskwalipika, binasag ni Marco Adobas ang kanyang katahimikan. Muli siyang nagpost sa Facebook, ngunit sa pagkakataong ito ay may ibang tono. Wala na ang galit, ang pagkabigo. Sa halip ay pagsisisi. Nagkamali ako, pag-amin ni Adobas. Ang kanyang mga salita ay puno ng panghihinayang. Kinilala niya ang bigat ng kanyang mga akusasyon, ang epekto ng kanyang mga salita sa palabas at sa mga tao nito. Humingi siya ng tawad sa sakit na kanyang naidulot. Ang paghingi ng tawad ni Adobas, bagamat taos puso, ay hindi mabubura ang nakaraan. Naganap na ang pinsala. Tapos na ang kanyang paglalakbay sa tawag ng tanghalan. Ang insidente ay nagsilbing isang mapait na aral sa mga bunga ng hindi mapigil na emosyon at ang kahalagahan ng responsibleng paggamit ng social media. Ang buhay, sabi nga nila, ay nagpatuloy. At ganun nga ang nangyari sa nagpatuloy ang palabas, hindi nasira ang diwa nito. Isang bagong kalahok, si Arvery Lagoring, ang ipinalit kay Adobas upang matiyak na magpapatuloy ang kompetisyon ayon sa plano. Ang kwento ni Marco Adobas, bagamat malungkot, ay nagsilbing aral para sa lahat ng kasangkot. Binigyang din nito ang kahalagahan ng malinaw na komunikasyon, ng pag-isip bago mag-post sa social media at ng pag-uphold sa mga halaga ng pagiging sports at pagrespeto. Ang palabas, tulad ng dati, ay nagpatuloy. Patuloy itong nagbigay ng plataporma para sa mga naghahangad na mga awit, isang mapagkukunan ng libangan para sa milyon-milyong Pilipino. At sa kabila ng lahat, ang ay nanatiling isang testamento sa walang hanggang kapangyarihan ng pag-asa, mga pangarap, at ang hindi matitinag na diwa ng Pilipino.